Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Exodo Kapitulo 15. Nais ko pong basahin ang talatang 1 hanggang talatang 19 at ang ating magiging teksto ay nasa Revelation, Apocalypse, Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 4. So, Exodo, Kapitulo 15, ganito ang siyang isinasaad at ito ay awit ni Moses kasama ang mga mananampalataya na magkagayoy inawit ni Moses at ng mga Israelita ang awit na ito sa Panginoon na sinasabing, ako'y aawit sa Panginoon sapagkat siya'y malwalhating nagtagumpay. Kanyang inihagis sa dagat ang kabayo at dooy nakasakay. Ang Panginoon ang aking awit at kalakasan. At siya'y naging aking kaligtasan. Ito ang aking Diyos. At aking pupurihin siya. Siya'y aking itataas, ang Diyos ng aking Ama. Ang Panginoon ay isang mandirigma. Panginoon ang pangalan niya. Ang mga karwahe ng paraon at ang kanyang hukbo sa dagat ay itinapon niya at ang kanyang mga piling pinuno ay inilubog sa dagat na pula. Ang kalaliman ay tumatabon sa kanila. Sila'y lumubog sa mga kalaliman na parang isang bato. Ang iyong kanang kamay, O Panginoon, ay walwati sa kapangyarihan at ang iyong kanang kamay, O Panginoon, ang siyang dumudurog sa kaaway. Sa kadakilaan ng iyong karilagan, ay binubuwal mo ang bumabangon laban sa iyo. Iyon ay ipinapakita ang iyong matinding galit at nilipol sila parang dayami. Sa hihip ng iyong ilong, ang tubig ay natipon. Ang mga agos ay tumayong parang isang bunton. Ang mga kalaliman ay noon sa gitna ng dagat. Sinabi ng kaaway, aking hahabulin, aking aabutan, hahatiin ko ang samsam. Ang aking nais sa kanila ay masisihan. Aking bubunutin ang aking tabak at lilipulin sila ng aking kamay. Ikaw ay humihip ng iyong hangin at tinabunan sila sa karagatan. Sila'y lumubog na parang tingga sa tubig na makapangyarihan. Sinong tulad mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo dakila sa kabanalan, nakakasindak sa maluwalhating gawa na gumagawa ng mga kababalaghan? Iunat mo ang iyong kanang kamay, nilamon sila ng lupa. Iyong pinatnubayan sa iyong wagas na pag-ibig ang iyong tinubos na bayan. Sa iyong kalakasan ay inihatid mo sila sa banal mong tahanan. Narinig ng mga bansa at nanginig sila sa mga sakit na kumapit sa mga naninirahan taga-Philistia. Kaya't ang mga pinuno ng Edom ay naghimbal, ang matatapang sa Moob. Ang panginginig sa kanila ay sumakmal at naupo ang lahat ng taga-Kanaan. Sindak at paghihilakbot ang sa kanila ay umabot. Dahil sa kadakilaan ng iyong bisig, sila'y parang batong di makakilos hanggang sa makaraan. O Panginoon, ang iyong bayan, hanggang ang bayan
na yung binili ay makaraan. Sila'y yung papapasukin at sila'y yung itatanim sa bundok na yung ari-arian sa dako. O Panginoon, na yung ginawa upang maging tahanan sa santuaryo, o Panginoon, itinatag mo ang iyong mga kamay. Ang Panginoon ay maghahari magpakilanman, sapagkat nang ang mga kabayo ng Paraon ay nagtungo pati ang kanyang mga karwahe at pati ang kanyang mga kabayo sa dagat, ay pinanunumbalik ng Panginoon ang tubig sa dagat sa kanila. Subalit, lumakad ang mga anak ni Israel sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. At ang ating pong magiging teksto ay dito po sa Revelation o Apokalipsi, Kapitulo 15, talatang 1 hanggang talatang 4. At ganito po ang siyang masusumpungan natin. At nakita ko ang isa pang tanda sa langit, dakila at kamangha-mangha. 7 anghel na may 7 salot na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga ito'y matatapos ang puot ng Diyos. At nakita ko ang tulad sa isang dagat na kristal na may halong apoy, at ang mga dumaig sa halimaw at sa larawan nito at sa kabilang at sa bilang ng pangalan nito na nakatayo sa tabi ng dagat na kristal at may hawak na mga alpa ng Diyos. At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng kordero na sinasabi, dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa, o Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa. Sinong hindi matatakot at luluwalhati sa iyong pangalan, o Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang banal. Ang lahat ng mga bansa ay darating at sasamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong matuwid na gawa ay nahayag. Hanggang doon lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. Maminamahal, ang paksa ng ating pong mensahe ngayong umaga ay ang awit ni Moises. Tunay na ito ay nahayag sa banal na kasulatan, ngunit iisipin natin ano ang nilalaman ng awiting ito. Ano ang ibig sabihin ng awiting ito na inawit ni Moises? At kung titingnan natin ay ano naman ang magiging awit natin sa darating na panahon, sapagkat ang mga mananampalataya ay tinitipon ng Panginoon mula sa kanyang kapangyarihan, at ang mga mananampalataya na kanyang tinitipon ay aawit din. O kaya nga tayo'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ipinapahayag ito sa atin. Masusumpungan natin na ang awit na ito ay ginawa ni Moises nung sila ay makatawid ng dagat na pula, sapagkat napakaliwanag yung awiting ito na ipinapahayag ni Moises. Isang awitin kung papaano na sila ay tinubos ng Diyos mula sa pagkakaalipin doon sa bansang Ehipto. Sapagkat ang mga Israelitas ay nakarating sa Ehipto. Sapagkat kung ating babalikan, bakit sila'y napunta sa Ehipto? Nagkaroon ng matinding paggutom. At
ang Diyos sa kanyang kagandahan ng kalooban at kabutihan ay gumawa ng plano kung papaano na kanyang ililigtas ang kanyang bayan. So nagplano siya at ang naisip ng Panginoon at ang pinili niya ay si Jose. At si Jose naman ay kinamuhian ng kanyang mga kapatid. Tinangka nga siyang patayin. Ngunit nung panahon na dumadating ang mga Ismaelitas, ipinagbilis siya. At pagkatapos ay nakarating siya sa Ehipto na naging alipin. At doon ay pinagbintangan siya ng kasamaan ni Potiphar. At pagkatapos ay ikinulong siya doon sa Ehipto. Hanggang sa yung paraon ay managinip. At doon ay nagkaroon ng tunay na matinding gutom sapagkat yon ang plano ng Panginoon. At dahil sa matinding gutom, ang mga angkan, lahi ni Jacob ay nakarating doon dahil kay Jose. Nanatili ang bayan ng Panginoon sa Ehipto sa loob ng 40 taon. 400 years or maaaring 430 years. Pero bago mangyari yun, sinabi na yun ng Panginoon kay Abraham, yung kanyang plano, nang yung binhi ay mapapailalim sa isang bansa. At sila ay mananatili doon ng 400 years. At tunay na nasa ilalim ng Egypt ang bansang Israel. Sa pasimula, hindi pa sila bansa, kundi bayan ni Israel o na bayan ng ating Panginoon. Nadinig ng Panginoon ang kanilang mga panalangin. Kaya nga tinawag si Moises upang manguna at ilabas ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin. Nagkaroon ng 10 salot doon sa Ehipto hanggang sa huli, ang ika-10, ang lahat ng mga panganay na naninirahan sa Ehipto ay namatay maliban doon sa mga nagtitiwala sa Panginoon, sapagkat iniutos ng Panginoon sa kay Moises na ang mga Israelitas ay kinakailangang maghandog sa Panginoon at pagkatapos yung dugo ng hayop ay papahid nila doon sa poste ng kanilang mga pintuan sapagkat sa gabing yun ay dadaan ang anghel ng kamatayan. At lahat ng mga panganay ay mamamatay. Ngunit sa panig ng mga Israelitas, walang anuman na salot na dumating sa kanila. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan na makita ang dugo, kanilang nilagpasan yun. So sila ay iniligtas ng Panginoon nang makita ang dugo. O kaya nga matapos noon ay inutusan ng Panginoon si Moises na sila ay umalis na sa Ehipto. At nung sila ay naroon sa lugar na ang kinakaharap nila ay dagat na pula, wala silang mabalingan. Ngunit ang Panginoon ay gumawa ng kababalaghan, himala, kahindik-hindik na kapangyarihan. Hinipan ng hangin ang dagat at natuyo ang lalakaran ng mga Israelitas. At sila'y nakatawid. At nung sila'y makatawid doon, nakita nila ang mga Ehipsyo, si Paraon at ang lahat ng mga nakasakay sa karwahe, mga kabayo. At nung sila'y nasa gitna na ng dagat, tinanumbalik ng Panginoon ang dagat. At ito ang siyang naging awit ni Moises. Nang sabi niya, ako'y aawit
sa Panginoon. At ano ang kanyang inawit? Ang inawit niya ay awit na may pagpupuri sa Panginoon. There is adoration sa Panginoon. Sapagkat sinabi niya, ako'y aawit sa Panginoon sapagkat siya'y malwalhating nagtagumpay. Ang kaligtasan ay mula sa Panginoon. Hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Kung kaya nga tinutukoy ni Huweses na ang kaligtasan ay mula sa Panginoon. At sila ay iniligtas mula sa pagkakaalipin sa sambahayan ng pagkakaalipin. At kasama ni Moises na umaawit ay ang mga Israelitas. Lahat sila ay umaawit. At ang sabi niya, ako'y aawit sapagkat siya'y malwalhating nagtagumpay. Kanyang inihali sa dagat ang kabayo at dooy nakasakay. Ang Panginoon ang aking awit at kalakasan. Ito ang nadadama ni Moises sa kanyang pag-awit. Pag-awit na merong pagtatagumpay. At siya'y nagsasaad na awit at kalakasan. At siya'y naging aking kaligtasan. Ito ang aking Diyos. Aking pupurihin siya. Siya'y aking itataas. Ang Diyos ng aking Ama. Ang Panginoon ay isang mandirigma. Ang Panginoon ang pangalan niya. At inisa-isa niya ang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Bukod sa pagpupuri, pinuri niya ang Panginoon. Dinakila niya ang Panginoon sapagkat walang makakagawa na anumang bagay maliban sa Panginoon. Tayo mga minamahal ay lubos na nagpapasalamat sapagkat itinuturo sa atin dito na ang Panginoon ay makapangyarihan. Na siya ang may hawak sa atin, na siya ang gumagabay, siya ang nangangalaga sa atin, siya ang pumapatnubay sa atin. Siya rin ang siyang umaakay sa atin upang hindi tayo mapahamak. Kumisan, pinagbubulay-bulay ko yung mga bagay na ginawa ng Panginoon kay Lot. Sapagkat sabi ng Panginoon, gugunawin niya ang Sodom at Gomora dahil sa kanilang kasamaan. Kinakailangang alusin. Alam niyo, nung araw ang salop ng bigas, pag puno, kinakalos. Pag ang kasalanan ay tunay na matindi, kinakalos. Talagang inililigay sa tama. Ang ibig sabihin ng Panginoon ay matuwid. At ganoon ang ginawa ng Panginoon. Ngunit si Lot, balikan natin yung buhay ni Lot, patumpik-tumpik. Hindi niya malaman kung ano kanyang gagawin sapagkat sinabi na, umalis na kayo at gugunawin. Ngunit, dahil sa napakabagal, alam niyo, minsan ang mga mananampalataya, napakabagal eh. Minsan, pag sinabi mo ganitong oras, magpapalipas pa ng oras. Kaya, minsan, napakabagal natin. Sapagkat ang Panginoon ay nagmamadali na. Kailangan sa oras na iyon ay igawad niya ang kahatulan sa Sodom at Gomorrah. Anong ginawa ng anghel ng Panginoon? Hinawakan si Lot at ang kanyang mga anak at binitbit sila palabas ng Sodom at Gomorrah. At noong makarating sila sa malayo, sabi sa banal na kasulatan, sinunog ng Panginoon ng buhay ang lahat ng mga naninirahan sa Sodoma at Gomorrah sapagkat kinakailangang
sila'y mawala na sa daigdig bilang pagpapahayag ng katwiran at katarungan ng Panginoon ang sinumang magkasala ay kinakailangang dumanas ng kamatayan. At ito ang siyang isinasaad ni Moises. Nakita nila, sabi sa talatang 4, nakita nila ang mga karwahe ni Paraon at ang mga hukbo sa dagat ay itinapon niya at ang kanyang mga piniling pinuno ay inilubog sa dagat na pula. Saksi sapagkat ang lahat ng mga Israelitas, ang mga mananampalataya sa Old Testament, nakita nila kung papaano na mula sa kanilang ninakarang tuyong lupa, biglang bumalik ang tubig, ang dagat sa kanyang normal na kalagayan. At kitang-kita nila na talagang nalunod, inilubog ng Panginoon. At sabi nga sa talatang 5, ang kalaliman ay bumaon sa kanila. Sila'y lumubog sa mga kalaliman na parang isang bato. Sabi dito ay tingga. Yung tingga hindi pwedeng lumutang. Ang bato hindi kayang lumutang. Lahat sila ay nangamatay. Ngunit ang sabi ni Moises sa kanyang awit, ang iyong kanang kamay, o Panginoon, ay malwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanang kamay, o Panginoon, ang dumurog sa kaaway. Kaya nasasabi ni Moises, ang Panginoon ay mandirigma. Kaya sabi niya, dakila ang iyong karilaghan, ay ibinubuwal mo ang bumabangon laban sa iyo. So lahat ng lumalaban sa Panginoon, lahat ng pinamumuhian ang Diyos, sila'y itutumba ng Panginoon. At dito'y isinasaad ni Moises, iyong ipinakita ang iyong matinding galit. So ang Diyos ay galit na galit sa kasalanan. At dahilan sa kanyang galit ay nilipol niya sila parang dayami. Ito ang damdamin ng Panginoon. Lahat ng gumagawa ng kasalanan ay kanyang lilipulin. Kaya makikita natin sa pang-araw-araw na pamumuhay, yung mga magnanakaw namamatay sa kanilang pagnanakaw. Yung mga lapastangan sa Diyos namamatay. Yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, namamatay sila. Dahil sa sila'y nililipol ng Diyos. Yun ang hindi nila alam. Pero dito, kinahayag ng Panginoon, matindi ang kanyang galit. Minsan yung nadidinig na salita ng Panginoon, ayaw intindihin ng tao, galit ang Panginoon. Nagagalit siya. Kaya makikita natin dito ang kadakilaan ng Panginoon. Ang kanyang karamihan. Yung kanyang kabutihan. At tayo lubos na nagpapasalamat sapagkat pinakikita rito yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon sa kanyang bayan sapagkat ang kanyang bayan ay inilabas mula sa Ehipto sapagkat sila'y naging alipin. At yun ang itinatangis ng bayan ng Panginoon. Kasi sila'y hirap na iligtas na sila. Kaya nga't nang gumawa ng pagliligtas ng ang Panginoon,
lahat ng masasama ay kanyang nilipon sa tindi ng kanyang galit at nilipon sila parang dayami. At dito ay masusumpukan natin sa talatang 8 na sa hihip ng iyong ilong ang tubig ay natipon. Ang mga agos ay tumayo parang isang bunton. Ang kalaliman ay namuo sa gitna ng dagat. Sinabi ng kaaway, ito yung sinasabi ni Paraon at ng kanyang bayan. Sabi niya, aking hahabulin, aking aabutan, hahatiin ko ang samsam. Ang aking nais sa kanila ay masisiyahan. Aking bubunutin ang aking tabak at lilipulin sila ng aking kamay. Yan ang damdamin at puso ng mga kaaway. Ngunit sa talatang 10, pinapahayag dito sa awit ni Moises, sabi niya, ikaw ay humihip ng iyong hangin at tinabunan sila sa karagatan. Makapangyarihan ang Panginoon. Nilipol niya. Walang natira sa kanila. Ang lahat ay nagkalasog-lasog dahilan sa tindi na ginawa ng Panginoon na paglipol sa kanila. Ang sabi dito ay tinabunan sila ng karagatan. Sila'y lumubog sa talatang 10. Sila'y lumubog na parang tingga sa tubig na makapangyarihan. Kaya't sa awit ni Moises ay kanyang sinasabi na sino ang tulad mo, o Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo, dakila sa kabanalan, na nakakasindak sa maluwalhating gawa, na gumagawa ng mga kababalaghan. Iniunat mo ang iyong kanang kamay at nilamon sila ng lupa. O mga minamahal, yan ang naranasang ng mga Israelitas noong kanilang nakita sa galit ng Panginoon, nilipol niya ang kaaway. Naging tunay na malaya ang mga mananampalataya. Hindi na sila magiging alipin pa ng Ehipto, bayan ng Ehipto. Iniligtas na sila. Sila'y malaya na mapaglilingkod sa Panginoon. Panginoon na siyang lumikha ng langit at ng lupa. Panginoon na naghanda ng isang lugar para sa kanila. Sapagkat sa lumang tipan, ang sinasabi ng Panginoon, kayo'y pupunta sa pangakong lupa. At yun ay ang Kanaan. Yun ay simbolo. Isang kaungusap na sinasabi ang Panginoon sa kanyang kagandahan ng kalooban at kabutihan ay tutungo sa kanyang kaharian at yun ay langit. Yun ang siyang magiging lugar para sa Panginoon. Kaya dito, tinutukoy mga minamahal, ay talagang sinabi ni Moises sa kanyang awit, iyong pinatnubayan sa iyong wagas na pag-ibig ang iyong tinubos na bayan. So naroroon, bakit niya iniligtas at pinaalis ang mga Israelitas sa Ehipto? Sapagkat labis ang kanyang pag-ibig. Yung kanyang kahabagan. Kat inaawit ni Moises, wagas ang iyong pag-ibig na kami ay iyong tinubos.
Sa iyong kalakasan ay inihatid mo sila sa banal mong tahanan. Ang tinutukoy dito ay yung langit. Bagamat sa Old Testament ay symbolic yung sinasabi ng Panginoon, kayo'y pupunta sa isang lupain na dinadaluyan ng pulot at gatas. Sabihin, napakagandang lupain. Hindi masasabing isang lupain na puno ng sumpa, kundi dinadaluyan ng pulot at gatas. Sabihin, napakasagana, mamumuhay ng tahimik, mamumuhay ng may kagalakan, mamumuhay na sila'y nagmamahalan, nagtutulungan, nag-iibigan bilang mga mananampalataya. Kaya yung sinasabi naman sa talatang 14, talatang 14 ay sinasabi dito kung paano na nadinig ng maraming bayan ang ginawa ng Diyos na pagliligtas sa bayan ng Israel. Kaya sabi sa talatang 14, narinig ng mga bayan o bansa at nanginginig sila pagkat walang taong makakagawa na ang mga kaaway ay lunurin, lipulin, patayin sa gitna ng dagat. Wala. Kundi ang Panginoon lamang. Kaya sabi dito ay sila'y nanginginig. Mga sakit ang kumapit sa mga naninirahan sa mga taga-Pilisya. At yung talatang 15, kaya ang mga pinuno ng Edom, ito yung nasa baba ng tinatawag na dagat na patay, Dead Sea. At ang sabi dito, kaya't ang mga pinuno ng Edom ay nagimbal sa matatapang na Moab. Ito yung katabi naman na bayan o bansa. Ang panginginig sa kanila ay sumakmal at naupos ang lahat ng mga taga-Kanaan. Yon ang pupuntahan ng mga Israelitas. Nasindak at panghilakbot ang sa kanila'y umabot dahil sa kadakilaan ng iyong bisig, sila'y parang batong di makakilos hanggang sa makaraan. Kaya makikita natin dito, mga minamahal, yung ginawa ng Panginoon na talagang makapagpapayanig sa bawat bansa. At gagawin ng Panginoon ang lahat upang iligtas niya ang kanyang bayan sapagkat labis niyang minamahal at wagas ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya sabi dito sa talatang 16, O Panginoon, ang iyong bayan hanggang ang bayan na iyong binili ay makaraan. Sila'y iyong papapasukin at sila'y iyong itatanim sa bundok na iyong ari-arian. Sa dako, O Panginoon, na iyong ginawa upang iyong maging tahanan sa santuaryo, O Panginoon, na itinatag ng iyong mga kamay. Ang Panginoon, sabi sa talatang 18, ay mag-ahari magpakailanman. So ito ang awit ni Moises. Pag ang Panginoon ay dumating, siya ay dadating para sa atin. Nais nating malaman, ano ang ating aawitin? Tayo ay aawit. Ang aawitin din natin ay awit na inawit ni Moises at gayon din ng kordero ng Diyos. Sabagkat sabi sa talatang 15 ay ito'y nakita ni Juan sa pangitain. Kitang-kita niya. At ang sabi niya, at nakita ko
ang isa pang tanda sa langit. Dakila at kamangha-mangha. Itong anghel na may 7 salot na siyang mga panghuli sapagkat ang mga ito'y matatapos ang puot ng Diyos. Pag ginawad ng Panginoon ang hatol sa masasama, matatapos ang puot ng Diyos. Sapagkat sila'y ibubulig doon sa dagat-dagatang apoy na sila'y mananatili doon ng walang hanggan. At ang sabi sa talatang 2, at nakita ko ang tulad sa isang dagat na kristal na may halong apoy at ang mga dumadaing o dumaing or rather dumaig sa halimaw at sa larawan nito at sa bilang ng pangalan nito na nakatayo sa tabi ng dagat na kristal na may hawak na mga alpa ng Diyos. At ang sabi dito sa talatang 3, at inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ng awit ng Kordero na nagsasabi, dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa. O mga minamahal, binanggit dito na ang pagtatagumpay ay pinagkaloob ng Panginoon. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, ang mga tinipon ng Panginoon, ang mga mananampalataya, tumutukoy yun sa ating tayo'y magiging kasama sa pag-awit. Sapagkat dudurugin ng Panginoon yung halimaw. Ano ba ibig sabihin ng banal na kasulatan? Naalala nyo si Adan at saka si Eva na sila ay dinaya ng serpente, ng ahas, at sila'y nagkasala. Yung serpenteng yun, ang diablo, ay sa pagdaan ng panahon, lumaki ng lumaki at naging dragon. So translation dito ay halimaw. Bakit siya halimaw? Sapagkat lagi niyang sinisira ang iglesia ng Panginoon. Nakakawatak-watak ang iglesia ng Panginoon. O kaya ay tinutokso niya ang mga mananampalataya na gumawa ng kasalanan. Nais ng diablo na ang mga mananampalataya ay mahiwalay sa Panginoon. Ngunit ang Panginoon hindi papayag sapagkat ang Kanya ay Kanya. Naalala nyo na sinabi ng Panginoon sa Genesis Kapitulo 3, talatang 15, na ang babae, the seed of the woman, na yun ay tumutukoy sa Panginoon sa Kristo at ng mga mananampalataya, at saka the seed of the serpent, yung anak ng mga serpente. So lagi ko sinasabi, merong dividing line. Ito sa kaliwa ay mga di mananampalataya. At ang namamahala sa kanila at nangunguna sa kanila at may kapangyarihan sa kanila ay ang diablo. At sa kanan, ang mga mananampalataya. Yun ang tinutukoy ng Panginoon sa Mateo Kapitulo 25. Na sabi niya, yung mga kambing ay nasa kaliwa. At yung mga nasa kanan, ito ang mga tupa na nakikinig at sumusunod sa Kanya. Kaya naman lumaki
ang dragon o ang serpente o ahas at naging dragon ay sapagkat sa ating kapanahunan unti-unting nilalamon at nilalason ang mga tao. Gumagawa ng kasamaan. At dadating yung tinatawag na paghahari ng Antikristo. Ang Antikristo ang siyang mamamahala sa bawat buhay. Ngunit ang mga mananampalataya ay iingatan ng Panginoon. Hanggang sa dumating na kinakailangang talusin na. Minsan, sinasabi natin yung salop, kinakailangang talusin na. At lilipulin ng Panginoon ang halimaw o ang dragon kasama ng mga masasama, kasama ng mga mula ang propeta, mula ang mga pastor, mula ang mga guro. Lahat sila ay lilipulin. Ngunit iingatan. At yun ay sa pagdating ng Panginoon. Kaya tayo, mga minamahal, ay meron ding awitin. Aawitin natin ang sinasabi dito sa Talatang 3. Nasabi dito, dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Sapagkat yung ating mga kaaway at kaaway ng Panginoon ay lilipulin. At ibubulit sila sa dagat-dagatang apoy. Sapagkat tayo, mga minamahal, ay ibinukod na ng Panginoon. Tayo ay kanyang pag-aari. Tayo ay binili sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At wala na tayong kamatayan. Wala nang kahatulan. Kundi tayo ay mga binago ng Panginoon at sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. At sabi sa Roma, Kapitulo 8, Talata 1, wala nang hatol ang sino man na kay Kristo Jesus. Ang sino man nananampalataya, ang sino man nananalig sa Panginoon, ang sino man nagbibigay dangal at papuri sa Panginoon, sila'y hindi na mamamatay. Wala nang kamatayan. Kaya kung minsan, pag iniisip natin ang mga bagay na ito at pinagbubulay-bulay, sa ngayon, tayo ay narito. Ngunit walang kamatayan dahilan sa binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At yun ay hindi aalisin ng Panginoon, mananatili yun sa atin. Kahit na dumating na tayo ay mamamatay, continuous, patuloy yung ating buhay. Hindi maaaring merong period. Continuous yun. Kumbaga sa okay, nasa lupa tayo, pero pagmulat natin ang ating mga mata, kasagat mamamatay naman tayo lahat. Kung lolobin ng Panginoon, kung hindi naman, babaguhin niya tayo sa isang bagong katawan. So, pagpikit natin, pagmulat natin, ito na tayo sa ipinangako niyang kaharian. At doon, walang kamatayan. At dito, tinutukoy ng Panginoon na sa kanyang paglipon ng mga kaaway, tayo'y aawit. At ano ang ating awitin? Yung inawit ni Moises na ating pinag-aralan dito. At narito ang pagbibigay dangal sa Panginoon. Sabi niya, dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Katulad tayo ng mga Israelitas na itinawid ng Panginoon sa dagat na pula. At tayo'y pinalaya sa tali ng kasalanan at ng kamatayan. Kaya ang sino man na kay Kristo Jesus, wala nang kamatayan yan. Mamubuhay sila ng walang hanggan sapagkat ang ibinigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At yun ay taglay ng mga mananampalataya. Kaya tayo ay sa isang iglap, aawit. Mahahawa tayo. Yun yung tinatawag na straining of that soul.
mahawa tayo sa pag-awit, sa papuri, at pagbibigay ng alon sa Panginoon. At sasabihin natin sa awitin, dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa, o Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. Sinong hindi matatakot at luluwalhati sa iyong pangalan, o Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang banal, at lahat ng mga bansa ay darating at sasamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong matuwid na gawa ay nahayag. Ito rin ang awit ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang sabi dito sa banal na kasulatan ay verse 3, at iniawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng kordero na sinasabi. So, aawit tayo ng pagtatagumpay. Aawit tayo ng pagpaparangal sa Panginoon. Dadakilain natin siya sapagkat siya ay isang Diyos na mahabagin at mayaman sa kahabagan. At siya ay tunay na wagas ang kanyang pag-ibig, na hindi niya nais na tayo ay mawaglit sa kanyang paningin, sa kanyang pagmamahal. Wagas. Kaya kahit anuman ang mangyari sa atin, mga minamahal, ay patuloy tayo. Sapagkat tayo ay tinuturuan ng Panginoon na lalong magtiwala sa Kanya. Kung dumanas ang pagtuyot, hindi tayo nangangamba. Sapagkat nang dumaan ang pagtuyot sa bansang Israel, sila'y pinagpala ng Panginoon. At kung mayroong pagtuyot na dadaan sa atin, tayo ay pagpapalain din ng Panginoon. Gagabayan niya tayo. Patuloy tayong ipagtatanggol. Kat mula sa ating puso ay meron tayong may aawit na napakadakila ng Panginoon. Siya'y dakila sa ating buhay. Kung minsan, kung kinakailangan tayo'y akayin, bitbitin ng Panginoon, kaya niyang gawin niyo sa atin. Huwag lamang tayong mapahamak. Huwag tayong makasama sa paglipol ng kanyang kaaway. O mga minamahal, ito ang magiging awit natin at tayo'y maaawa sa pag-awit nito sa pagdating ng Panginoon. At kahit ngayon, ay pwede nating awitin ang mga bagay nito na tunay na dakila ang Panginoon. Siya ay makapangyarihan, na siya ang tumubos sa atin. Ibinigay niya sa atin ang kanyang buktong lana. At upang tayo makalakad ng nararapat, ibinigay niya ang kanyang banal na espiritu upang sumaatin, upang patnubayan tayo, gabayan, turungan tayo, sapagkat siya ang espiritu ng katotohanan na palaging sa atin at siya'y mananatili sa atin ng walang hanggan. Amen. Maraming salamat po aming Diyos at aming Ama sa mga salita mo, nawa ito'y iyong pagpalain at tunay na maawit din namin ang awitin ng pagpaparangal sa iyo o paano na kami ay iyong inibig ng wagas at pinagkalooban ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen.